Alam nyo, magandang balita. Ito ang nangyari na kung saan ay di umano ay naaresto na ito si dating congressman at dating chairman ng House Committee on Appropriations na si Saldico. Kasi ito pong si Saldico ang talagang sinasabi na isa sa, o siya po ang arkitekto. Bagamat ang tinuturing ng mga mastermind di umano ay yung mas mataas po sa kanya. So ito po ay magandang balita mga kababayan dahil sa dito ho ay dalawa ho ang aabangan ho natin. Dito ho kay Saldico. Kung sakasakali na mapabalik na po sa Pilipinas, ito pong si Saldico. Dahil sa ngayon ay binabanggit ho at mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nag-anunsyo no, sa publiko na nahuli. Di umano, ito pong si Saldico. Diyan po nang siya po nagtangkang tumawid sa Czech Republic at ngayon po ay naaresto diyan po sa Prague. O yan po sa Europa pa rin. So dito ho mga kababayan ay dalawa po ang pwede nating abangan. Kung paninindigan ni Saldico yung kanyang mga naunang pahayag at aligasyon laban po kay Pangulong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa ho na mga opisyal ng gobyerno. Ang dami ho kanyang idinawit noong una sa kanyang video na kung saan ay maging lahat ho. Pati si Congressman Sandro Marcos, lahat to mga kababayan, marami po ang kanyang ibinunyag na di umano ay sangkot dito po sa flood control scandal. At dito ho ay, ang sabi ho, ito alam niyo ho, maganda ho ito. Ako sa aking pananaw, good news po ito dahil sa muling nabuksan po at muling nabuhay, ito ho nga usapin sa flood control scandal na ito kasi di ba nagtatabunan na po ito sa dami ho ng mga nagbunyag na ho no na mga halimbawa yung sa 18 ex-marines hindi ho sila pinansin. Ngayon ho ay mapipilitan na po itong si Senator Ping Lacson na magsagawa po ng investigasyon at ipatawag itong si Saldico kapag nakauwi sa bansa para kung ano ang kanyang sasabihin kung paninindigan o hindi, o babaguhin yung kanyang mga naunang pahayag na may kinalaman dito po sa flood control. So, yun ho. Una, kung paninindigan niya, nako, lagot po. Ito pong sina Pangulong Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos, at iba pa ho na mga kongresista at politiko dito po sa ating bansa na sinasabing nakadabang sa flood control scandal. Pero kung bigla namang magbabago yung ihip ng hangin at kanyang pabubulaanan, yung kanyang mga nasabi, alam na natin kung ano nangyari. O di po ba? Hindi po may alis na isipin nating lahat na mukhang, di ba, baka pinressure o ano man. So, di natin alam ho, mga pinakamainam na gawin ay talagang abangan. Kung talagang totoong aresto, ito pong si Saldico at makakabalik na po dito po sa Pilipinas. Sa ngayon nga ho ay may mga report, halimbawa, itong si DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya, talagang fireworks na raw po ito. Talagang malaking ho na balita. Putok na balita itong pagka-aresto kay Saldico. Pero, siyempre, ang maganda ho dito, mga kababayan, kung talagang darating at makakauwi, ito pong si Saldico, ay pwede niyan pong panumpaan kung ano yung kanya mga sasabihin dito po. At siyempre, pagbabantaan siya na siya ay magiging liable, no? O maaaring magkasala dito po sa kasong perjury kung magsisinungaling siya. Ayun ho. Pero ho, mga kababayan, dito ho ay, ang pinakamainam ho dito na mangyari, talagang matuldukan na ho ito. Grabe na ho yung nangyari sa ating gobyerno, yung korupsyon, di po ba? So talagang napakatindi ho na dapat ho ay talagang mapanagot at mapanagot na ho yung lahat ho ng mga sangkot dito. Ito ho, alam nyo ho, di ba yung 18 ex-marines, ito po ay mga tauhan ni dating Congressman Saldico, di po ba? At mismong si Saldico, di ba, kinumpirma niya, mga tao niya yan, at yung ibang mga tauhan ni Saldico, nagsabi na yan nga, yung 18 ex-marines, may mga papel at tauhan ni Saldico. So dito ho, ang maganda ho mga kababayan ay siguro yung pagkaka-aresto kay Saldico, kahit na hindi pa ho nakakauwi,
maganda ho sana ay magsagawa na po ng investigasyon. Dito pong si Senator Ping Lacson, paharapin niya na yung 18 ex-Marines, di po ba? At imbestigahan, isa-isahin, ano ang mga naging papel nyo dito sa flood control scam na ito? Yung sinasabi nyo mga malay-maleta na pagdi-deliver sa mga personalidad na di umano ay nakinabang at sangkot sa anomalya. So, yun ho, iharap po yung 18 ex-Marines, tapos, ganyan din po yung si Gutesa, tapos i-confirm kay Saldico kung totoo ang sinasabi nila. Parang ganun lang ho, mga kababayan. So, halimbawa, itong 18 ex-Marines, nandito isa-isa. Tapos, pagdating ni Saldico, galing po ng Prague at paharapin din sa Senado. Ito yung mga sinabi ng ganitong 18 ex-Marines, pati si Gutesa. Totoo ba ito? Totoo o hindi? Ayun, magkakaalaman, di po ba? So, yun ho, at so magiging mabilis po yung yung pag-iimbestiga at siyempre, higit po sa lahat, ay magkakaroon po ng linaw dito po sa isyong ito. Para matuldukan na ho ito, mga kababayan. At, di ba, ang binabanggit ho natin, talagang hindi ho ito dapat na baliwalain eh. Pero ito ho, sa nangyari ho, good news ho ito para sa akin pananaw ho. Dahil sa balik ho tayo sa flood control na issue. Ang dami ho ng mga iba't ibang mga lumusot ho ng mga balita. Yung una, yung sinasabing di umano, may malubhang sakit si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Tapos, ito, pumutok ko yung krisis sa enerhiya. Yung ginawang pagyera ng Estados Unidos at ng Israel sa Iran. Ang dami-dami ho ng mga nahihirapan at sa atin dito sa Pilipinas ay talagang tayo po ay dumadanas ng krisis na ito dahil sa napakataas po ng presyo ng produktong petrolyo at naging dahilan para tumaas din ito ho ng presyo ng mga bilihin, maging ang mga serbisyo. At sa katunayan, dito po sa Metro Manila, talagang yung at iba pa hong mga syudad sa ating bansa, lumawag po yung traffic. Di ba? Yan lang pala ang magiging solusyon. Itaas ang presyo ng produktong petrolyo at wala ho, masusolusyon na po yung problema sa trapiko. So yun ho. Tapos, yung ipinipilit din ho, yung issue po sa impeachment. Di po ba? At sa katunayan, di ba, yung pagdaluhon ni Ramin Madriaga diyan po sa House of Representatives, sa House Committee on Justice, talagang naging laman po ito ng lahat po ng mga pagbabalita at maging sa mainstream media at again din po sa social media. Yun ho, talagang pinag-uusapan ngayon at depende, kanya-kanyang kampo ho. At talagang nakakatuwa ho na manood at yung mga abogado ho, mga kaubayan, ang nakakagulat lang ho. Alam na nilang maling-mali, pero meron ho silang kinakampihan. Talagang pinatutuhanan at talagang sinasabi nila, nako, hindi, ganda ng sinabi. Yung Madriaga. Samantalang kitang-kita na ho sa ating dalawang mata at dinig na dinig ho natin na talagang nagsisinungaling. Ang dami ho na mga pinabulaanan. Medyo may sinasabing restaurant yung may-ari, si attorney, na kung saan pinabulaanan, pinakita ko yung pwesto niya ng kanyang restaurant na kung saan sabi, doon daw ginawang doon, meeting place o lugar na kung saan, doon daw, meron siyang bitbit na pera. Tapos, isang mall sa Lubao, pati yung cheque na inilabas sa mga kababayan, parang mali-mali. So, ang dami ho. Tapos yung sa painting, talagang naglubid po ng kasinungalingan. Pero pag narinig nyo, yung ibang mga, dati ko mga hinahangaan, kala ko gagaling ho ng mga abogado Pero biglang, dahil sa meron po silang, sinusuportahan na partido o kampo, biglang, parang binago ho dapat ho, talagang kung ikaw ay tunay na, na abogado, doon ka sa tama. Kung ano ang tama. Meron ho mga ganyan, na mga abogado ho dito sa ating bansa, na bagamat sabihin natin, dilawan niya, kung ano man, talagang kung ano ang mali. May mga mambabatas din yan. Katulad na lang ito si Congressman Ega Iricia ng Caloocan. Dilawan po ito. Siya po ay miyembro ng Liberal Party, pero talagang umaatake ho siya at ang sabi niya, hindi, basta doon ako sa tama. Yun ho ang yun ang dapat ho na gawin ho ng ating mga politiko at maging ng mga abogado. Kasi nanumpaw ho kayo Kasi alam niyo ho pinag-aralan niyo naman sa kolehiyo pa lang ho. Di ba, sa College of Law. At nung kayo ay makapasa sa bar,
Sa bar exam, tapos nanumpa kayo bilang abogado. Yun ho, mga kaubayan, talagang dapat ho, wag niyo hong babaluktutin kung ano po yung batas, di po ba? Bagamat talagang dito po sa atin, yung mga batas talagang marami pong butas. Depende ho kung, kung sino po yung kinakampihan. Ganyan ho. Talagang, ganyan ho. Pero pagkitang-kita na ho, yung mali at kasinungalingan, wala na, hindi mo na pwedeng kampihan. Ang pinakamainam mo siguro gawin, huwag ka na mag-comment. Kung alam mo na, halimbawa, dito kay Ramil Madriaga, isang abogado, meron sinasabi, dati pan din. Tapos pag nakikita mo, yung ibang mga congressman dyan, sa apelido pa lang, talagang yung kanilang mga, kanilang mag-anak na nooy, naging tanyag sa larangan po ng politika, tapos biglang nababago po, no? Yung kanilang mga pahayag sa ngayon, wala, nakakadismaya lang ko. Talagang kitang-kita ho natin na yung issue po ng politika at ang namamayan. Bagamat dito, siyempre, sa impeachment, talagang politika. Alam nyo ho, dito hindi ho pinag-uusapan na rin ang legal Kasi talagang nag-attempt na rin po sila na subukan na, sige, gulpihin natin yan. At baka may marami tayong mapaniwala kung gaano kasama itong vice presidente para bumagsak yung kanyang rating. Kasi kapag bumagsak, at saka tayo kukuha kasi hindi ganun kalakas, at least makakalaban ng konti, makakadikit. At yung may posibilidad na manalo. Parang mga ganun ho, mga kaubayan. Kasi alam naman natin sa eleksyon, kumisya kahit na number 1 ka na Diba? Pag binakbakan ka, siniraan ka, pwede ka bumagsak Ang dami na ho nangyari yan. Yung kay Manny Villar. Diba? Sa mga rating noon, talagang siya po ang nangunguna. Pero binakbakan ho siya. Di ba? Ang tumira ho dyan, si Senator Ping Lacson mga kababayan, talagang yung sa Daang Hari, yung isa sa inyo pong matatandaan siguro, yung kalsada Rosada ang Hari, talagang binakbakan ho si Enron, si Villar, at sinasabi na napapondohan at napagawa yung yung kalsadang yan, Daang Hari, at dinaanan yung kanyang mga property na nakinabang kung kahit yumaman ng gusto. Tapos yung pangalawa ho, itong si dating VP, Vice President Jojo Binay, na talagang nangunguna rin ho. Na binakbakan ho yan, di ba? Sa sila Trillanes, Coco Pimentel, Cayetano, lahat to talagang bumira. So, number 1 nun sa rating, bumagsak. Di po ba? Ngayon naman, itong si VP Sara Duterte ay talagang nangunguna rin sa mga survey, tinatangka ho na pabagsakin. Pero tingnan ho natin kung mabagsak. Pero ako sa aking pananaw, yung kaibahan po ni VP Sara ay mas mabigat po yung kanya mga taga-suporta. Meron po siyang baluarte, bailiwick. Ito ho yung halos talagang buong-buo yung Mindanao. Di po ba? Kasi si Villar, wala namang ganong kalaki na katulad ng Mindanao. Wala ho. Si Binay, wala rin. Makati, hindi pwede panlaban sa ganong eleksyon, di po ba? Si VP Sara, meron pong Mindanao Tapos malakas din po siya sa Visayas. At sa Luzon, yung masang Pilipino, marami-rami rin din humakumbay, basta mga Bisaya. Hindi naman lahat, pero mayorya ho. Marami ho ang sumusuporta. Pero titingnan natin kung ito hong mga ginagawa yan po sa House of Representatives ito po ay makatutulong para mapabagsak yung rating ni VP Sara. At yung susunod nga ho na hearing dyan po sa House Committee on Justice, si dating Senador Antonio Trillanes naman. Alam naman natin kung ano sasabihin niyan. May pa ba tayo? May ipagtataka pa ba tayo kung ano mga sasabihin ni Trillanes? Siyempre, lahat yan Kung ano mga kasamaan o kalokohan. Di po ba? Pero abangan natin, tignan pa rin natin kung ano kanya mga sasabihin. Kung ito rin ba magiging dahil para lalo siyang mawalan ng kredibilidad. Di po ba? Okay, kayo po, ano masasabi niyo rito? Balikan natin, yung pinaka-main topic ko natin, yung pangunahing issue ngayon natin, ay ito hong kay Zaldico. Pagkahuli kay Zaldico, sino ang lagot? BBM o, di ba? Itong si Romualdez o babaliktad? Itong si Zaldico. Sige, magbigay na po kayo ng comment.